Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel, and let me introduce to you kung ano yung mga pros and cons ng mga TNC natin, no? Actually, yung tatlo muna babanggitin ko, no? Ito kasi yung mga na-try ko. Pick up, yung kila Aramina, Joyride, tsaka Grab. Sa pick up, ang advantage niyan, kapag nandun ka sa mga bus company nila, marami silang bus company dyan sa Cubao, sa kanila yan, no? Search nyo lang kung ano yung mga ano na yan. May makikita kang mga karatola dyan na pwede kang tumambay doon, magantay ng bus. Kapag may bumaba doon, meron namang isang stop na nag-ano doon. Pick up, book na kayo rito, ganyan. Parang dispatcher, gano'n. Okay, so makakuha ka ng booking doon, diba? One thing, ano pa, hindi mo kailangan magpaikot-ikot. Tapos every 30 minutes may dumarating na bus sa kanila. So makakakuha ka ron. Wag lang sila mag-book ng ibang app doon. Ngayon, ang cons niyan, sa Kamanaba area, wala masyadong nagbo-book niyan. Malakas siya, sabi, sa Taguig, yung mga area ng Makati, makakakuha ka ng mga booking dyan. Pero ang disadvantage pa din, konti. Yung huling kuha ko ng booking din, last December pa yata. Ano na ngayon, October 26, 2025. So last year December pa ako nakakuha. Tagal, di ba? Okay. Pero kaya ko naman sinabing matagal kasi hindi ko siya ginamit ng January up to October, September, August. Hindi ko siya ginamit hanggang August. So, pero nung ginamit ko siya nung September, October, wala masyadong booking. Hindi talaga ako makakuha. Okay? So yung pangalawa, si Joyride. Si Joyride naman, ang daming advantage over kay Grab tsaka kay Pick Up. Ang advantage sa kanya, pwede ka mag-on na naka-off yung auto-accept mo. So ang advantage nun, pag may pumasok na booking sa'yo, ibig sabihin, yun yung pinakamalapit. Okay, pwede mong tignan for 30 seconds kung gaano kalayo yung location mo sa location ng pick up, and location ng pick up to drop off. Makikita mo yun. Ngayon, makikita mo rin yung kung magkano at magkano yung commission mo doon. Makikita mo agad. Okay mo, kaya nga lang ang cons niyan tsaka disadvantage niyan, kailangan mag-top up ka. Okay? Isa pang disadvantage niyan, kapag nag-on ka ng auto-accept, ang magiging sistema sa'yo, meron ka lang hanggang 3 times na cancellation per day. So talagang pipiliin mo yung i-accept mo. Okay? Kasi ang problema dito, kailangan may load ka, pantawag tsaka pantext. Unlike mamaya sa iba, hindi mo kailangan. Okay, so ano pa ba? Cons ni Joyride, yung mga disadvantages pa is yun lang talaga, kinakaltasan niya yung tip ng driver. So kung nag-tip ng 100 yun, kaltas ng 20, diba? So ito pa, pag nag-top up ka ng load mo, merong bawas. So daming disadvantages, no? Okay, so yun yung mga ano natin, pros and cons. Kay Grab naman, ang pros niyan, ang dami. Lalo na kapag umaga at hindi ka pa ganung namimili ng biyahe, bibigyan at bibigyan ka niya
madaming biyahe. Okay. Tsaka maganda dyan, kahit negative balance ka, makakatanggap ka pa rin ng biyahe. No, unlike doon kay Joyride, kailangan may load ka, kundi hindi ka makakakuha ng booking na hindi pasok sa laman ng load mo, di ba? Tapos matetext mo si client, matatawagan mo si client ng libre. Hindi mo kailangan magpa-load talaga ng load sa SIM mo. Okay, ano pa ba? Disadvantage, ito na, may mga booking na lugi. Ang daming booking. Iilan lang yung booking ko na talagang masaya, kasi minsan hindi pa rin masaya. Ang laki ng fare, ang bilis nyo napuntahan doon sa lugar na pagbababa mo wala ka na makuha. Okay. Disadvantage, ang laki ng commission, maabot pa ng 27.5 daw yung iba, tapos more than 23. Tapos yung what do you call this, yung discount sa PWD, senior, tsaka student, yan, hati kayo, invest na sa kanya. Okay. Tapos ito pa nakakaasar ng disadvantage, yung kanyang, yung no choice ka na tanggapin yung biyahe. Ngayon kung pangit yung biyahe, mapipilit, pag kinancel mo, mapopost yung account mo 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, hanggang sa masuspend ka na. So yan yung mga disadvantage. Advantage din pala kay Grab, kapag wala pa si passenger ng 5 minutes, pwede mo i-cancel, babayaran ka 50 pesos. Okay. Sa iba wala. Ano pa ba ang disadvantage? Ang advantage pa niya, ito rin ha, may mga pa-incentive monthly, pa-incentive daily, weekly, may KGR, yan advantage yan, maganda yan. Kasi bakit nare-rebate yung mga, kahit pa paano, no offense, ang taas ng commission, diba? Pa-consuelo de bobo. Okay, consuelo de bobo yan. Kasi biro mo, biyahe ka ng biyahe, tapos yung kinikita mo rin, eh, sa'yo rin naman yun, diba? Sana nga babaan na lang yung commission, wala nang incentive, laban ako ron. Ano pa ba? Disadvantage, to be honest, parang hindi ka Grab partner. Well, yun ang nararamdaman ko kasi tignan mo 3 pasahero ko na yung nakadent ng sasakyan ko, ay hanggang ngayon walang na sisingil. Kailangan daw muna na ipagawa ko yung sasakyan, may legit na resibo, may TIN o may BIR, bago ako makasingil. Which is, uy, 3.5 isang panel, kaya ko bang abunuhan yun? Kaya ang inikita ko sa isang araw, 1,000 lang malinis, 1.5 pag nakachamba pa, diba? Kasi iba kailangan kong itabi, so masyadong antay po rin yung sinasabi kong parang hindi Grab partner. Yeah. So sana maayos yung sistema na yun pagkas tayo ngayon. So well, sana marinig tayo ni Grab. Sana ako na driver dapat nakakapag-uwi ng malaki, kasi bakit ang laki ng sakripisyo ko sa kalsada eh. So sana maayos na yung sistema. Tsaka yung pala, yung kay cons ni Grab, ano yun, pag nagreklamo ka sa kanya ng ang baba ng fare, lugi ka, ito sasabihin sa'yo, magbiyahe ka na lang ng madami para mabawi. Yan. Actually, pare-parehas naman sila.
Pero yun yung experience ko kay Grab. Nalungkot ako nun. 2 hours, 228 yung pinita ko. Yung pasahero to, ang proud pa, ang yabang pa na nagtip ako sa'yo, 12 pesos. Ayun lang, bye.